Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. I've had more gains than losses, and I've known more joy than hurt, as your grace rolled down upon me undeserved. For God's been good in my life. Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin at muli salamat sa Panginoon na nagsama-sama po muli tayo para po sa ating our daily words of encouragement ngayon pong June 2 ng Martes. Tayo po ay nanalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat sa inyong pag-iingat muli, paggabay, pagtulong din sa amin lahat ng ginawa sa maghapon ito. Salamat din po sa ulan, nakatulong sa mga tao, sa napalamig ang paligid at nakatulong sa mga tanim ng mga magsasaka at mga halaman. Salamat, pinupuri ka namin, pagpalain niyo rin po ang inyong salita na aming pag-aaralan ngayon na patuloy kayong matuto, O Diyos. Salamat po, bless niyo lahat ng nakinig ngayong gabi na ma-encourage po sila. In Jesus' name I pray. Amen. Alright, so dito na po tayo sa Luke chapter 10. Tutuloy po natin yung chapter by chapter na pag-aaral sa Gospels book. Alright? And the Bible says in verse 1, all these things the Lord appointed other 70 also, and sent them to and to before His face in every city and place, whither He Himself would come. Therefore said He unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest that He would send forth laborers into His harvest. Go your ways, behold, I send you forth as lamb among wolves. Carry neither purse, nor scrip, nor shoes, and salute no one by the way. And into whatsoever house ye enters, first say, peace be to this house. And if the Son of Peace be there, your peace shall rest upon it. If not, it shall turn to you again. And in the same house remain eating and drinking such things as they give, for the laborer is worthy of his hire. Go not from house to house, and into whatsoever city you enter, and they receive you, eat such things that are set before you. And heal the sick that are therein, and say unto them, the kingdom of God is come nigh unto you. But into whatsoever city ye enter, and they receive you not, go your ways out into the streets of the same, and say, even the very dust of the city, of your city, which cleaveth on us, we do wipe off against you. Notwithstanding, be sure of this, the kingdom of God is come nigh unto you. But I say unto you that it shall be more tolerable in the city of Sodom than of that city. Alright, yan po ang ating text na binasa. And the gabi, Pastor Albert Caballero dyan sa Mangaldan at Ma'am Helen. Alright, so yung word na appointed po dito ay, ang ibig sabihin yan ay to indicate, to exhibit, to proclaim anyone to an office. So, kumbaga, pinokrama para sa isang office or trabaho. Okay?
Yung great naman po dyan, sabi ng Panginoon, that the harvest truly is great, but the laborers are few. Yung great po, Paulus sa Greek word, abundant, large, and much. Napakarami. Sa katunayan, totoo po yan, kahit sa ngayon po, 8 billion people around the world po, sa buong mundo ngayon. Pero ilan ang nagtatrabaho upang anihin ang harvest? Sapagkat sabi nga ng Bible is, they are already white. Oo, kinakailangan na natin puntahan. Di ba? At anihin. Yung peace naman po dyan ay irin sa Greek word, quietness by implication of prosperity. Sabi ng Panginoon, when you enter into that, first say, peace be to this house. Pagka, di ba, nag-house po tayo, pag nag-house po tayo, ay nagdadala po tayo ng glad tidings that will bring peace to that home. So, peace, kumbaga, prosperity ang dinadala natin sa kanila, mga kapatid, dahil magkakaroon po sila ng relationship sa ating Panginoon at buhay na walang hanggan. Okay? Magandang gabi, Kuya Mark Anthony Silak dyan sa Batak. Okay? At naglalako po sila ng mga ihaw sa Riverside, ang Panadaan. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. So, these verses, sabi ko dyan, records the sending of the 70 disciples. Sa manuscripts say 72 by Jesus Christ. After commissioning the 12 apostles in Luke chapter 9, Jesus now appoint a larger group of followers to go ahead of him into the towns and villages he planned to visit. Their mission was to prepare people for his coming, preach the kingdom of God, and demonstrate God's concern for humanity. Yan po, noong una ay 12 ang inutusan ng Panginoon. Pero He created, He commissioned, He appointed much greater, a larger group of followers para pumunta na sa mga town, villages, at sa iba-ibang lugar para i-preach ang kingdom of God, i-preach ang gospel ng ating Panginoon at makita ng mga tao ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo para sa kanilang buhay. Alright, sent 2 by 2 ang po ang pamagat po natin. Okay? So number 1, the Lord appointed other 70 also and sent them 2 and 2. Okay? Sent them 2 and 2. So mababasa po natin sa verse number 1. Letter A, He said unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Verse number 2. Bakit sila sinend? Bakit nag-create ang Panginoon ng larger group? Alright? At sinend out sila 2 by 2 sa mga houses, 1,000 villages, and mga ibang lugar pa. Bakit? Kasi nakita ng Panginoon, the harvest is great. Paano maaabot ng 12 lang yan, yung great na yan? So, sa pag-aani po, halimbawa, hektar-hektaryang lupain, 10 hektaryang tinaniman, hindi naman kayang anihin ng 12 yan, ng mabilisan. Nag-hire po sila nung araw ng napakarami. Kaya lang dito sa analogy ng Panginoon, the harvest truly is great. Hinalintulad din po ng Panginoon niya sa sa palay. Pero konti, white na nga White na nga. Sa tunayan, pag white na ang palay, paano na yan? Sira na yan Dapat gold ang kulay, yan ang pinakamaganda. White na sabi ng Panginoon. Pero, wala pang nag-aani. Laborers are few. Kaya wala na pong ibang gagamiting laborers po, kundi yung mga niligtas ng Panginoon sa kanilang kasalanan. O niligtas ng Panginoon sa impyerno. Yung mga binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Yung mga anak ng Diyos na patungo sa langit. Yan po ang laborers. Hindi po kailangan full-time staff, pastor, or graduate ng Bible school. Hindi. Ang laborer po dapat yung niligtas ng Panginoon sa impyerno nung nakaranas ng kapatawaran, nagkamit ng buhay na walang hanggan. Yan ang laborer. Tayo po Sino po bang magsasabi sa mga tao ng kaligtasan ng Panginoong Jesucristo kundi yung nakaranas ng kaligtasan? Anong ibibigay ng ibang relihiyon na wala namang kaligtasan? Kahit yung mga leaders nga nila religious leaders, pag tinanong mo, hindi tiyak sa langit. Kaya yung followers, blind followers, anong ibibigay nilang kaligtasan kung wala silang tinanggap na kaligtasan? Tayo pong ligtas, mga kapatid.
ang gagamitin ng Diyos na magiging laborers for the great harvest field. Kaya ang letter B dyan, pray therefore the Lord of the harvest, that He would send forth laborers into His harvest. Verse number 2. Alam niyo, ang cross-reference yung Matthew 9:38. Sabi doon din, pray therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Kaya nga meron tayong prayer na Matthew 9:38 sa umaga at 9:38 p.m. in the evening, diba? 9:38 in the morning, 9:38 p.m. Nagpipray po ako. Anong prayer? Pray for more laborers for the great harvest field. Kailangan ng laborers Kailangan natin ng soul winners, disciples. Dito sa Kandun, pinagpipray ko po araw-araw yan, every 9:38 ng morning at evening, na mag-send ng Panginoon laborers dito sa aming ministry ho. Mga soul winners, disciples, mga preachers and teachers, mga ushers, securities, at musicians, choir members, at mga iba-iba pa, mga karpintero, mekaniko, at iba pa. Marami pong pinagpipray tayo ho, na ipadala ang Panginoon for the great harvest field of Camden. At kahit sa mga iba-ibang lugar, mga kapatid. So makikita po natin dyan, the urgency of the harvest. Jesus describes the world as a field ready for harvest, but lacking workers, encouraging prayers for more laborers. Letter C po. Sabi ng Panginoon sa verse 3, go your ways. Behold, I send you forth as lamb among wolves. Diba? Maraming wolves yan. Maraming mga cults dyan. Maraming mga false teachers dyan. Kaya nga, go your ways. Kinuha na tayo ng Panginoon. What we can do is to obey. Hindi po option ang soul winning. Hindi po command. Hindi po suggestion. It is a command. Bakit? Go your ways If the Lord our God command us to do so, wala tayong gagawin po kapatid, kundi sumunod sa ating commander, ang Diyos. Alright? And the letter D, carry neither purse nor scrip nor shoes, and salute no man by the way. Verse 4. Diba? So, ang ibig sabihin niyan, dependence on God. The disciples are sent with minimal provision, teaching them to trust God's provision rather than material resources. Kami rin po, nung pumunta ng Kandon, sumunod lang po kami. At parang si Abraham, alala ko si Abraham, kung sabi ng Panginoon, doon ka pumunta, kung bahala sa'yo. Alright? Ganun din po kami. So, sabi ni Pastor Sam, punta ng Kandon, sige, let's go. Let God be God. Diba? So, our dependence on God. Kaya sabi ng Panginoon, carry neither purse nor scrip nor shoes. Kundi magdidepend sa Panginoon. Naalala ko sa World Missions Conference ng Pebrero sa Bethany Baptist Church, Makati. Sabi ng isang pastor na nag-preach doon, sabi niyo, malapit ng pagbabalik ng Panginoon. Bakit ka pa kayo nandito? Pumunta na kayo sa mission field niyo. Let God be God. Pumunta na kayo dyan. And let God provide for your needs. At kaya kayo, kumbaga, nandito lang, paikot-ikot lang kayo dito, sabi ng pastor na yun. Kaya walang walang nagsusupport kasi hindi nakikita. Napakarami ng ibinigay sa kanila, paikot-ikot lang, at yung mga binibigay napupunta lang sa mga pamasahe kung saan-saan. Di ba? Punta na kayo, sabi niya. Kasi sabi ng Panginoon, carry neither purse, nor scrip, nor shoes. Alright, go your ways. Verse number 3. Diba? Huwag na kayong magdala, let God provide for you. Kaya alam niyo po ba, salamat sa Panginoon nung sabi ni Pastor Sam na let's start Camden City. Oo lang kami ng oo. Let God be God. Bahala ng Panginoon. Salamat sa Panginoon, God provides all the needs of the ministry for more than 1 year now. Dito sa Camden. At totoo po yan Trabaho naman yan ito. Trabaho ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Nag-soul winning lang kami. Nagbibigay ng tracts, nag-i-invite, nagdi-disciple, nagba-Bible study, fulfilling the Great Commission, nagbabaptize sa mga converts na gustong sumunod sa Panginoon na. And yung mga logistic, renovate din ng Diyos. Diba? Kaya nga po, totoo yan carry neither purse nor scrip nor shoes. Sumunod na lang tayo sa ating pong Panginoon. Alright?
And then number 2, whatsoever house ye enter, first say, peace be to this house. Okay? At letter A, if the Son of Peace is there, let your peace shall rest upon it. Okay? So, peace and hospitality, they are instructed to bring peace to homes and welcome them to accept and hospitality offer. The hospitality offer. Alright? So, peace be to this house. Alam niyo po ba, tandaan po natin pag nadala po natin ang Panginoon sa kanila at magkakaroon po sila ng totoong peace. Wala po sa pera ang peace, wala sa sasakyan, wala sa bahay, wala sa trabaho, wala sa pinag-aralan yan. Nasa Panginoong Jesucristo. Alam niyo yung isang mayaman, pinakamayaman sa Saudi o Singapore yata yan, sabi niya, nasa akin na lahat ng kayamanan, lahat ng gusto ko nasa akin. Pero parang may kulang, may vacuum sa aking puso. Meron hindi ako mapanatag. Until I found, sabi niya, until nakilala ko ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. At doon lamang nagumpisa ang peaceful life sa aking buhay. Pinakamayaman po yan sa Saudi or sa Singapore yan Nagkaroon lang ako ng peace nung nakilala ko ang Panginoon bilang tagapagligtas. Hindi nung dahil milyonaryo ako, sabi. So, meron tayong daladalang pinakamahalaga sa tao po para magkaroon sila ng totoong kapayapaan. Para ng tamang relasyon sa ating Panginoon. Tutuloy na lang po natin, alright? At let's pray po. Dakilang Aba, Diyos naming banal, salamat sa inyong salita. Thank you for the privilege that we can serve you. Thank you for the privilege na pwede namin maibahagi sa tao ang pinakamahalaga at na malaman nilang kaligtasan ng kaluluwa nila, magkaroon sila ng true peace within their hearts, Panginoon. At salamat sa pribileyo and na makapaglingkod sa inyo. Truly that the harvest is great, plenteous, but the laborers are few. We pray for more labor for the harvest field, Panginoon. Especially dito sa Candon, 66,000 population, 42 barangays. Kailangan po namin ng mga soul winners, disciples, ushers, Sunday school teachers, preachers and teachers, mga choir members, media team, at musician, mga karpintero, drivers, at iba-iba pa, Panginoon. Upang sa ganun, magli-labor para po i-reach out namin ang Candon and beyond. 115 million approximate population in our country, 8 billion around the world approximately. Kaya Panginoon, send more laborers for the harvest field. Salamat po, i-bless niyo po lahat na nakikinig, saan po sila naroon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Muli, magandang gabi sa ating lahat. Tutuloy na lang po natin, medyo mahaba po ito. Okay? God bless you po. Magandang gabi sa lahat na nakikinig, sa mga Alban, Sir Albert, Mami Helen, Kuya Mark Anthony Silak dyan sa Bata. Of course, meron nanonood sa Abra, Pampanga, Bulacan, dyan sa Manila, sa Pandakan. Yan din po sa South Korea, sa ibang state ng Amerika. Yan din sa Asia. God bless you po. Ang Panginoon po ang magpala sa inyong lahat. See you on the next episode of our Daily Words of Encouragement. God bless you all. I love you.